God is good. All the time. All the time. God is good. Alakpakan po natin ang Panginoon. Mga minamahal na kapatid, katulad ng nasabi ko, napakabilis ng araw, nasa ikalawang linggo na tayo ng panahon ng paghihintay. Ang hinihintay natin sa Kapaskuhan ay yung pag-alala natin sa isang napaka-importanteng ginawa ng Diyos, ang pinakamataas na biyaya. Pag sinabing biyaya, hindi ito milagro, kundi ito ay gawa ng Diyos buhat sa kanyang kabutihan na hindi pinagsisikapan ng tao. Hindi ito binigay ng Diyos dahil ikaw ay mabait. Hindi ito binigay ng Diyos dahil ikaw ay gwapo at maganda o marami kang galing, ikaw ay matalino. Binigay ng Diyos ang biyaya dahil siya'y mabuti. Ang ibinigay niyang pinakamalaking biyaya ay ang biyaya ng kaligtasan na ating inaalala sa panahon ng Kapaskuhan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa atin dahil siya'y mabuti at mabait na Diyos. Yun ang pinakadahilan. Kaya nga ngayong araw na ito, mga minamahal na kapatid, ay ini-introduce na sa atin si Juan Bautista. Sino itong si Juan Bautista? Kung mapapansin mo, bago banggitin ang pangalan ni Juan Bautista, binanggit muna ang maraming pangalan na napakataas sa lipunan nung panahon na yon. Si Emperador Tiberio, si Poncio Pilato, si Herodes na tetrarka ng Galilea, si Felipe sa Uturia at Traconite, si Lisanias, si Anas at Caiphas. At kung mapapansin ninyo, inihanay ang pangalan ni San Juan Bautista. Kasi si San Juan Bautista, sinabi, siya na ang pinakadakilang tao sa daigdig na ito. Kung tinitignan ng mga tao noon, ang mga politikong hari na ito na mataas sa mata ng Diyos, si Juan Bautista ang pinakadakilang tao na isinilang dito. At ang unang ginawa ni San Juan Bautista, siya ay nagpahayag na kailangang magsisi ang mga tao. Siya ay nagpahayag na kailangan silang magpabinyag. So makikita ninyo, ang binyag ni San Juan Bautista, mga minamahal na kapatid, ay binyag ng pagsisisi, baptism of repentance. Mapapansin ninyo, ang lahat ng binibinyagan ni San Juan Bautista sa tubig lamang, sa tubig upang sila ay linisin sa kanilang kasalanan. Pero ang ating Panginoon sinabi, magbinyag kayo, magpabinyag kayo. Hindi niya sinabing malalaki lamang, sapagkat ang binyag ni Jesus, kaya siya nagpabinyag, ay para sabihin sa atin, ang binyag ay iba na. Hindi ito basta pagsisisi lamang. Ito ay pagpasok mo sa isang malaking pamilya ng Diyos. Pagpasok mo sa kaligtasan. Pagpasok mo sa pinakamalaking biyaya ng Diyos, ang ikaw
ay maligtas at pagharian ng Diyos, mabuksan ang langit para sa iyo. Ikaw ay maging anak ng Diyos. Yun ang nangyayari sa binyag. Pero balikan natin ang binyag ni San Juan Bautista. Magsisi kayo. Ibig sabihin nito ay binyag ng pagsisisi. Baptism of repentance. So anong ibig sabihin ito? Pwede naman palang ikaw ay maligtas sa pagsisisi. Naintindihan niyo po ba? Halimbawa, kung ikaw ay isang Muslim at hindi mo alam ang Kristyanismo, basta alam mo ang Diyos, may Diyos, at masamang iyong ginagawa, magsisi ka. Naintindihan po ba? Kung ikaw ay Hindu, Buddhist, nasa ibang reliyon, at napakabuti mong tao, at ikaw ay nagsisisi, ikaw ay maaaring nakakapasok sa kaligtasan sapagkat ang iyong pagsisisi ay nakikita ng Diyos. Di ba? Ang iyong pagsisisi ay katanggap-tanggap. Pero mas magandang nasa reliyon ka na ng Katolisismo sapagkat sigurado ang pag-asa, sapagkat alam mo ang mga katotohanan. Sapat na ang katotohanan ng reliyong Katolisismo na binuksan sa iyo. Ang importante ay isabuhay mo na lamang ang pananampalataya mo at magbago ka. Ang baptism of repentance, ano ba ito? Alam ninyo, pag sinabing binyag ng pagsisisi, ito ay sa mga Katoliko-Kristiyano, dapat malinaw na ito. Kasi iba-iba yung pagsisisi. Kaya ka nagsisi, halimbawa lang, kasi nagkasakit ka, kaya inom mo ng alak. So hindi ka na uminom ng alak, ikaw ay nagsisi. Ikaw ay nagsisi sapagkat nakonsensya ka, niloloko mo ang iyong asawa. So, pero hindi ka nagsisisi dahil sa Diyos. O halimbawa, ikaw ay nakulong, ang isang tao ay nakulong dahil sa pagnanakaw. Magmula noon, siya ay nagbago na, siya ay nagsisi. So iba yung pagsisisi na nadala ka lang dahil ikaw ay paparusahan. Pero yung pagsisising baptism of repentance, ibig sabihin nito sa mga Kristiyano ngayon, ikaw ay oriented to Jesus. Radically. Anong ibig sabihin ng radically? So yung radically, galing niya sa salitang radish. Di ba? Ang radish ay labanos. Di ba? Labanos. Sa salitang Latin, ibig sabihin niyan ugat. Radish. Labanos. Ibig sabihin niyan, ang iyong pagsisisi ay nakaugat sa iyong pagkaalam kay Jesus Christ. Ang iyong pagsisisi ay dapat nakaugat sa iyong pagkakilala kay Jesus. Kaya tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan kasi kailangan mong kilalanin muli si Kristo sa iyong buhay. Di ba? Kaya tayo violet ngayon. Violet ang mga suot ng lay ministers at ng mga epata. Kasi ibig sabihin, merong something na patay sa iyo. Ano yung patay sa iyo? Siguro yung pananampalataya mo kay Jesus, yung paniniwala mo kay Jesus, o kaya naman, ikaw ay nandito lang sa daigdig na ito, hindi ka na marunong magsisi. Nagsisisi ka lang kapag ikaw ay nahuhuli
kapag ikaw ay napaparusahan, kapag ikaw ay nadidisgrasya sa ginawa mong kalokohan. Gustong sabihin dito, kailangan magsisi tayo dahil nasaktan natin ang Diyos. Dahil yung malaking pag-ibig na iniharap ng Diyos sa atin ay ating sinalansang, hindi natin pinansin, sinaktan natin ang Diyos. Yun yung pagsisisi. Yun. So napaka-importante po nun. Hindi yung parang magdiriwang ka lang ng Pasko, gusto ko maging masaya sa Pasko. Yung ba sinasabi, malungkot ang Pasko kasi wala akong pera. Malungkot ang Pasko kasi wala akong love life. Malungkot ang Pasko kasi ubos na yung 13-month pay ko. Malungkot ang Pasko kasi malayo ang aking mga mahal sa buhay. Okay naman, may reason ka. Pwede kang malungkot. Pero dapat, yung pinakadiwa nito ay alam mo na magbibigay sa iyo ng saya. Kaya nga ang pinakamataas na biyaya ng Diyos is salvation. Pinakamalaking biyaya yan. Akala mo kasi ang biyaya ay material na bagay. Ang biyaya ay pera. Ang biyaya ay karunungan. Ang biyaya ay yung malakas ang iyong pangangatawan. Hindi yan biyaya. Yan ay tulong ng Diyos sa iyo. Tulong yan. Huwag mong ipagkakamali ang biyaya sa tulong. Katulad ng pera, tulong yan ng Diyos sa iyo. Pero, yung tulong na yan, pwede mong magamit sa masama. Diba? Ang pera. Kaya hindi yan biyaya. Ang biyaya, kailanman ay hindi nagiging masama. Ang biyaya. Yan ay laging tulong sa iyong kaluluwa para ang iyong kaluluwa ay lumakas at maging handa sa paghaharap ninyo ng Diyos pagdating ng panahon. Kaya nga anong sabi ni San Pablo, sabi niya ganon, idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Anong pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Ang kaligtasan. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbabalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis. Biyaya yon na kayo'y malinis, walang kapintasan, at puspos ng magandang katangian, kaloob sa inyo ni Jesucristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Tingnan mo yung biyaya, wala kang kapintasan para ikaw ay maligtas. Diba? Ikaw ay mabuting tao. Puspos ng magandang katangian. Hindi ilang Pasko na ang nangyari, nagdaan sa buhay mo, ganyan pa rin ang ugali mo. Ganyan pa rin ang ugali natin. Mapangmata, mapagmataas, mapang-away, ano pa, mampandaya, tamad. Nagsisimba tayo na nagsisimba. Minsan nagsiserve pa tayo sa bisa, pero minsan ang sama ng ating pag-uugali. Yun ba ang susuporta sa kaligtasan? Yun ba ang tutulong sa'yo para marating mo ang kaligtasan? Ang sinasabi sa pagbasa, sabi ni San Juan Bautista at ni Isaias, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ang bawat lambak,
at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. Yun ang sinabi ni San Juan Bautista sa mga Hebreo, sa mga Israelita. Ang ibig sabihin nito ay yung pagkatao mo. Ano ang tatambakan? Ano pa yung mga butas sa pagkatao mo? Diba? Ano pa yung pupunan? Ano pa yung wala sa pagkatao mo? Wala ka pa bang pag-ibig? Wala ka pa bang pagpapatawad? Wala ka pa bang kasipagan? Wala ka pa bang honesty? Wala ka pa bang pananagutan? Yun yung sinasabi sa atin. Tingnan mo, nagsisimba tayo dito. Baka pagdating sa bahay, yung mga bata, mga kabataan, hindi marunong magmahalan. Inuubusan ng ulam ang kapatid. Diba? Pero simba tayo ng simba. Diba? Tapos, wala man lang tayong kusang palo na maghugas ng pinggan, pinag-aawayan pa. Tapos tayo, Pasko na. Anong pinahahanda sa atin ng Panginoon? Ang pinahanda sa atin ng Panginoon, yung mga pagkukulang mo, pagkukulang natin. Tingnan mo, ano yung mga pagkukulang sa pagkatao mo? Ano yung dapat ituwid? Mahirap ito, mahirap. Kung swapang ang tao, mahirap yan, may correct. Kung tamad ang tao, mahirap yan, maging masipag. Diba? Kung sinungaling ang tao, mahirap yan talaga maging hindi sinungaling. Diba? Kung magnanakaw ang tao at nangungupit sa pitaka ng tatay at nanay o sa asawa, mahirap yan. Kung nandadaya ang tao doon sa kanyang pinagtatrabahuhan, mahirap yan ituwid. Kaya nga sabing ganon, meron daw isang tao na nagmaskara siya. Kasi pag wala siyang maskara, kitang-kita sa kanyang mukha ang kanyang kayabangan, kanyang pagiging masama, pagiging evil, no? Napilitan siyang magmaskara. Talagang malupit siya, mayaman siya. Ayaw niyang ipakita ang kanyang mukha doon sa kanyang liligawan kasi kitang-kita sa kanyang mukha ang kasamaan. Kaya nagmaskara siya ng isang maskara ng santo. Tuwing haharap siya doon sa babae, noon pa itong pangyayaring ito, tuwing haharap siya sa babae, kung ano ang mukha niya, na mukhang santo sa maskara, yun din ang kilos niya. Mabait. Hindi matapang. Sinanay niya talaga hanggang napaibig niya ang babae sa kanyang kabaitan, sa pagiging santo ng kanyang mukha. Pero noon ang mukha niya talagang masama. Pag makikita mo, parang mas masama pa sa mukha ni Max Alvarado. Sumalangit nawa si Max Alvarado. Kung kilala niyo yun, yung artistang iyon. Aba, meron isang kaibigan, hiniya siya. Tinanggal yung maskara niya. Akala makikita, yung kasamaan, yung masamang mukha niya dati. Aba, nung makita, parang santong-santo siya. Talaga, parang anghel. Bakit nagkaganon? Kasi pinraktis niya ang kabutihan, ang pagiging mabait, ang pagiging mapagpasensya. Kaya nga dito, practice makes us perfect. Diba? Ang pagsasanay ng kabaitan, ng kabutihan,
dapat yan pinapractice. Merong nagsasabi, ay hindi ako plastic ha. Kung ganito ang sitwasyon, ganito din ako. Mapangbulyaw ako, mapang-away ako, mapanlait ako, ganito ako. Hindi po. Hindi ka ganyan. Galing ka sa Diyos. Mabuti kang tao. Praktisin mo lang. Yan ang sinasabi sa atin ng panahon ng Adviento. Mag-practice tayo ng kabaitan, ng kabutihan, para pagkatapos ng Pasko, pwede na nating tanggalin ang ating maskara na totoo na pala tayong tao, na hindi tayo nagkukunwari sapagkat nag-practice tayo ng kabutihan, nag-practice tayo ng pagiging mabuting anak ng Diyos, ng kabanalan. Kaya nga, tanggalin ang pagiging masigawin, tanggalin ang pagiging seloso, tanggalin ang katamaran, tanggalin ang pagiging makasarili. Dahan-dahan, practice makes us perfect. O sabihin mo sa katabi mo, mag-practice ka na, ha? Magpakabait ka na, magpakabuti ka na, para sa kaligtasan natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, sa katahimikan ng ating puso, awitin natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Hingin natin ang biyaya ng pagbabago at ang mga tulong ng Diyos sa atin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Taas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko kasi mahal tayo ng Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Ipikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong makilala ngayon ang aking sarili. Ano pa ba ang dapat kong baguhin sa aking pagkatao? Minsan ang tingin ko sa aking sarili ay ako'y magaling na ako ang pinakatama. Panginoon, tulungan mo po kaming magpakumbaba upang ma-recognize namin ang aming mga kahinaan, ang aming masasamang pagkatao. Ipinagdarasal din namin, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, lalong-lalo na sa magpapaskong ito. Huwag mong pabayaan na matuon kami sa pagkainggit, matuon kami sa saya lamang na dulot ng commercialized Christmas. Bagkos ituon namin ang aming sarili sa iyo na itinuturo ng Pasko na kaligtasan. Kaligtasan si Jesus, ang Panginoon, ang aking Diyos. Tulungan mo po kami sa pamilya na kami magkasundo-sundo
na kami magtulungan at magmahalan, magpatawaran. Pinagdarasal din namin ang mga mahihina naming mga mahal sa buhay, ang mga nasa katandaan, ang mga may sakit. Itinataas namin sila, Panginoon. Gawin mo po kaming regalo sa aming pamilya, na kung kami ay nasa pamilya namin, kami magdulot ng saya, hindi ng pag-aaway at kalungkutan. Salamat po, Panginoon. Itinataas po namin ang lahat naming pangangailangan at mga suliranin sa buhay. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin, babalik ang Panginoon sa ating buhay. Sabihin mo, kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, salamat po, Panginoon, at ang lahat ng aming hiniling ay inihiling namin sa pamagitan ng aming kapatid at tagapagligtas na Panginoon na si Jesu Kristo. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon.